Alright, so today is the last day of the Japanese Film Festival dito sa Davao specifically. Kasi sa ibang part ng Pilipinas, iba yung schedule nila. And then, free admission siya. So kahapon, nanood ulit kami. So it's my second film watching. Supposedly today, I would watch. Pero pagod lang and kailangan talaga magpahinga dahil trabaho na naman bukas. And next week, meaning the week of the March 10 onwards would really be a harder week for me kasi 6 day duty, 1 day off. So kailangan ipahinga ang lahat, so gawa ko na ito mabilis na video, try natin 2 minutes. Sa Japanese Film Festival, halos lahat gusto ko sana panoorin. Pero limited time, limited resources, panood na tayo ng 2 film. Sa 2 napanood ko na film, hindi ko siya ginawa ng movie review kasi the ones we do movie review na talagang pinopost ko is yung makikita mo para sa sinihan. Hindi katulad nito na limited showing lang. Dito, and yung Godzilla is already shown last year, 2024. So, unahin na natin si Godzilla. Kasi they are filming ata since last year for the sequel. But dati, kasi pag nanonood ako, fast forward lang. Except pag nagsasihan, kasi hindi mo talaga fast forward. So, doon mo talaga makikita if talagang maganda siya. So, dati hindi ko gustong panoorin yung Godzilla Minus 1. Kasi nga, okay, ginawa nilang kaaway sa Godzilla, tapos hindi maganda yung mukhang mascot sa Godzilla doon. Yung napanood ko kasi sa online na version, pangit yung graphics. Pero yung napanood ko sa SM Ecoland, alam nyo lang kung anong problema ko sa ibang sinihan dito sa Davao. Okay siya. Story-wise, siyempre may mga loopholes pa rin, pero attention to details, doon ako yung sa radiation, yung sa isda, talagang saludo sa mga parts na attention to details, lalo na sa mga science na parts. Pero siyempre may loophole. It's a story, bigyan na lang may mga plot armor, ganyan. So, pero story-wise, okay na lang siya. Sobrang ganda ng film. Tuwa ko sa audience kasi andun yung iyak, andun yung tawa, andun yung tapos tawa na yung mga tao. Actually, yung ganong factor, pares lang din sa dito. Pero mamaya natin pag-usapan yun dito. Dito muna tayo sa Godzilla. It's a good film. It's a great film. I can give it around 8/10. Bakit 8/10 lang? Yung sa mga loopholes kasi. Medyo naano ko doon sa mga loopholes niya. But it's a good film. The gist of the film goes around survivor's guilt and love. Pagmamahal. Excited for the sequels though. It's a really good film. Ang ganda lang din nung ginawa nilang representation kasi we know Godzilla is created in yung mga kaiju out of representation nung nangyaring bombing sa Nagasaki and sa Hiroshima. But all the more si Godzilla, kaya nga radiation yung niya, powers niya. So dahil nga nagkaroon ng radiation, nag-mutate yung mga so nabuo yung mga kaiju, something like that. So that's why Japanese are famous for that. Also, another thing is ano ba ito yan? Yun doon naman sa dito. Yung dito na film is actually a Japanese film. Pero dahil setting niya ay Pilipinas, Tagalog siya.
So, nanonood kami, andun yung director, and at the same time, siya din yung leading man dun sa film. It's really good. Ayun na nakikita ko sa Japanese na films na, yes, magaling nga sila, maganda yung kanilang pagkakagawa, maganda yung kanilang pagkakakuha. The only thing or the only difference is that talagang experimentative sila. So, it's like indie. Tapos yung color texture halos parehas. So, yeah, may mga siguro hindi matutuwa sa dito kasi yung pagkakal parang indie film talaga siya. Pero yung casting nila kay Puboy Drilon, kay Mon Confiado, yung isa pang tandang veteranong aktor, which is their laughter is crying. I can give dito around 7.5. Medyo may mga weird parts lang, understandable na hindi fluid yung Tagalog nung leading man, though yung leading lady nakakapag Tagalog siya ng kahit pa paano okay. Pero ano siya, it's part of the parang Hapon na nira sa Pilipinas, syempre hindi naman fluid ng Tagalog. Natatawa na ako kasi pinamukha nilang parang ang lapit lang ng Davao sa Manila, parang weird, or Davao sa Baguio. Pero the other parts, okay siya. Yung ginamit na yung nagamit na what do you call this? Yung nagamit na mga cast, lalo na yung isang cameo doon. It's not given na gano'n yung gist ng movie, given na gano'n yung setting ng movie, hindi na siya surprising dun sa guest. And they try to make it as authentic. Pero for those who know boxing, mapapakamatulo ko na lang, okay, paano nanalo yun? Pero yeah, it's fine. It's a good film. I can suggest, but not for everyone, dahil yung mga moments na nagsasalita ang camera, or in other words, it's the shots, no dialogues. So, you need to interpret it. So, yun na. Isang quick review or quick sharing of experience lang sa naganap na Japanese Film Festival. And yung dalawang movie. If you can find it online, if you can find it sa mga streaming services na mapanood siya dito sa Godzilla Minus One, I suggest those films. Ito na lang muna. And as always, go nang go and grow nang grow kay God.